Magpapalit na tayo ng front shock absorber, dust cover at shock mount dahil ito yung mga napansin ko sa ride namin. Masyado nang malakas ang bounce sa harap at hindi na stable ang takbo namin. Yung akala ko may malikot sa loob pero wala naman. Second, nawala na sa center itong steering wheel ko. Pag nakadiritso ang manibela, tatakbo siya pa kanan. Kaya kinakabig ko ng kaunti pa kaliwa para tumakbo ng tuwid. Pangatlo, lumaglag na yung dust cover nitong shock absorber. At lastly, itong shock mount. Ganyan na ang gap niya. Pero pag naka-jack stand, ganito naman siya. At pag nadaan sa humps or lubak, naririnig ko yung para nagtatamang metal to metal. Idagdag ko na rin itong pagkawala niya sa camber. Kaya bumili pa ako nitong tool para masigurado. Hindi na rin kasi pantay ang upod ng gulong ni Mira sa harap. Mas pudpod itong sa loob kesa sa labas. Tanggalin muna natin itong tornilyo na nagpapakapit sa brake hose gamit ang 12mm wrench. Sunod, itong tornilyo ng shock absorber gamit ang 17mm wrench. Ginamit ko itong T-type wrench ko kasi may katigasan itong tornilyo. Saka ko gagamitan ng impact wrench para mabilis. At tanggalin ko na sa pagkakakapit itong brake hose. Gamit itong 14mm, babaklasin ko naman itong nuts sa taas ng shock absorber. Hindi ko muna tinanggal yung bolt sa baba para di lumaglag itong shock absorber. Maganda rin na suportahan ng jack stand para di ka mahirapan tanggalin yung shock. At ito na siya, coil spring na lang ang matitira dito. Dami ng papalitan. Kumuha din ako nitong spring compressor para mapadali ang trabaho. Huwag muna biglayin ang pag-compress sa kabila, salitan lang para di pumitik. Inikot ko itong taas para ma-check kung maluwag na. Saka ko bibirahin ng impact wrench. Mas maganda sana kung meron ng specialized wrench para dito kasi umiikot ang shock absorber pag walang pangontra. Inipit ko itong sa may dust cover para di siya umikot. Kung first time lang magbabaklas, ilagay mo lang din ng magkakasunod kung paano mo siya tinanggal. Or i-record yung pag-disassemble para may babalikan ka. At dito na natin malalaman kung tama ang mga hinala ko. So hindi na nga talaga lumalaban itong shock absorber at sobrang lambot na lang niya itulak. At ito na yung bago nating KYB gas type front shock absorber. Gamit itong degreaser, babawasan natin itong mga kalawang bago natin ibalik. Ganyan ang gap pagbago pero itong luma halos magkapantay na sa metal plate. Ganyan naman ang side-to-side comparison niya. Tines ko din yung bearing nitong bago. Malambot pa ikutin at hindi umaangat. Itong luma medyo matigas ikutin at may play na. Ilalagay ko na itong dust cover. Mas madali para sa akin kung isuksok muna ang dust cover bago isalpak sa coil spring. Kasi tumatama yung dust cover sa coil compressor. Nilagay ko na yung upper pad at yung spring seat, sunod naman itong bearing. Sunod naman itong strut mount. Dahil nakapalaman na dyan yung insulator or shock mount, mount plate at stopper, isinalpak ko na lang. At ginamitan ko na ng impact wrench kasi wala ako nung specialized wrench para dito. At sinilip-silip ko muna kung nawala sa tamang lapat yung spring pads, so far goods naman. At luluwagan ko na itong mga spring compressors. Sinilip ko pa rin yung upper pad kung nawala sa lapat. So far goods naman. Inuna ko lagyan ng nuts yung sa taas para di siya lumaglag. Ginamitan ko rin ng jack stand para di na ako mamuwersa sa pag-fit nitong shock. Gagamit muna ako ng impact wrench para mabilis. At ilagay ko na rin yung tornilyo nitong brake hose. Sabi dito nasa 70 Newton meter daw ang higpit nitong strut bolt. Kaya gamit itong torque wrench, hihigpitan ko na siya. Pag narinig mo na yung click, goods na yun. At higpitan ko na rin dito sa taas, around 41 Newton meter daw ang torque nito. Kaso di ko maipasok yung wrench, kaya ito na lang ginamit ko. Goods na to, same lang din yung ginawa ko sa kabila, kaya di ko na ipapakita. Binaba ko na yung sasakyan at sinilip ko yung shock mount na wala na yung gap. At syempre, test drive natin. Gumanda na yung laro sa harap at nawala na yung clanking sound pag nalulubak. Nabawasan na rin yung pagka-off-center niya. Pero meron pa din. Hahanapin ko pa yan. At salamat sa mga tools na nagamit natin. Hanggang dito na lang. Salamat.